Nagpalipat-lipat man ang tirahan at gumamit ng iba-ibang pangalan, nadaki pa rin ng mga otoridad ang puganting Koreano na nagpupuslit ng shabu sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagbukas ng pinto sa kondo na ito sa Pasay, Don't move. mabilis na dinakma at pinusasan ng mga ahente ng BI Fugitive Search Unit kasama ang kanilang counterparts na Korean Police, ang Korean national na si Lee Jing-yu. Nakita sa kanyang bahay ang mahigit 1 milyong piso. Ayon sa BIFSU, ilang buwan din ang inabot bago nila natuntun ang pinagtataguan ng high-profile Korean fugitive. Palipat-lipat siya ng lugar at gumamit din siya ng ibang identity or ibang pangalan using a Korean name, pero nung chinek natin sa system ay hindi siya non-existent yung yung pangalan na yon. Isa ito sa mga high value target ng Korea dito sa atin dahil siya ay involved sa Korea sa drug smuggling. Wanted si Lee Jing-yu sa Korea at pasok sa Interpol Red Notice dahil sa pagdadala ng shabu sa kanilang bansa mula rito sa Pilipinas. At ang kanyang ginagawang modus para may pasok sa Korea ang kontrabando. Yung ibang drugs ay pinapasok sa mga suwelas ng sapatos or sa mga kaunting spasyo ng maleta. Kasi nga, yung methamphetamine or yung shabu sa Korea ay napakataas ng street value. Matagal niya nang ginagawa sa Laos yung kanyang activity. At nung medyo mainit na nga sa Laos, ay pumunta na siya dito sa Pilipinas at dito niya pinagpatuloy yung kanyang drug smuggling activity. Walang pahayag ang dayuhan na nakakulong na sa detention facility ng immigration sa Bicutan. Nakikipag-ugnayan tayo sa PDEA upang malaman kung may connection siya dito, yung drug trade niya dito sa mga local syndicates natin upang bago natin siya maipa-deport ay malaman natin kung may kailangan siyang panagutan din dito sa atin na krimen sa Pilipinas bago natin siya ibalik sa Korea. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.